Actually, medyo delikado kung gagawin nila kasi doon sa rules nila on impeachment na ipinasa during the 19th Congress, walang contempt powers yung Committee on Justice dito sa pagdidinig. Meron silang contempt powers doon sa mga inquiries in aid of legislation. So, walang rule na ganon at kailangan nilang i-interpret yung sarili nilang rules in such a way para magkaroon sila ng ganong klaseng power. In which case, dahil vague siya, madadala sila sa hukuman para i-clarify yan, para ma-establish nila yan with any certainty. Yung mag-i-interpret ng saligang batas or yung kanilang rules ay ang Korte Suprema. So, medyo delikado yung kanilang ginagawa if they find the respondent in contempt. Sa mata po ng taong bayan, naririnig nila yung mga naging desisyon ng House of Representatives, lalo na dyan sa Committee on Justice, na una na nilang napagdesisyonan, sufficient informed, tapos yung substance, tapos yung grounds. Kung iisipin, kumbaga nakita nila na guilty ang Vice Presidente, dapat tapos na. Dapat ipasa na ito or magkaroon na sila ng penal desisyon at hindi na magkakaroon pa ng hearing o investigasyon po. Ano po yung paliwanag ukol dito po sa sufficient informed, substance, and ground? Ito ba'y nasunod po sa tingin po ninyo? Kasi bakit pa nagkakaroon pa ng mga pagsusumpina ng mga dokumento, pati pagsumpina po ng ilang personalidad? Well, of course, strategy then, it is possible na strategy on the part of the House. Tingin ko is part of the reason of this is they want to prolong the proceedings. Maraming reason para i-prolong yan. Nasabi ng iba na, of course, it gives them more exposure, more publicity. On the other hand, baka they don't have numbers in the plenary yet para dun sa kanilang decision na gusto nilang maiabot. On the other hand, so entirely na-interpret ng Committee on Justice in this manner yung kanilang rules because, well, they've never done this before. Kumbaga, yung rules ng 19th Congress, bago yan hindi yan nangyari before. Hindi natuloy yung kanilang pagkikilatis in the previous year. So, they're interpreting this in their own way. Posibleng lahat yan, good faith naman nag-i-interpret lang sila ng ganito. Pero ang totoo niyan, at kahit sino dun sa mga abogado dun will understand na yung existing example ng trial ng hearings para makahanap ng probable cause, maihahalin tulad natin dun sa proceedings ng mga prosecutors sa Department of Justice. At dun sa mga hearings na yun, kapag hindi dumating yung respondent, then the prosecutor will make a decision based dun sa mga ebidensya na hawak na nila. Pero dito, nakakapagtaka nga, unang-una gusto nilang dumating si Vice Presidente. Pwede namang nilang ituloy yung pagdidinig nang wala siya doon at gumawa nga ng desisyon based dun sa ebidensya na hawak na nila. For some reason, ayaw na nila ng gano'n. Gusto nila talaga dumating si Vice. Opo. Sa tingin niyo po, ang committee po, yung kaibahan po nito sa regular na hearing sa ibang mga usapin, may kakayanan po ba silang mag-contempt? Kagaya po ng halimbawa, meron silang pagdinig na ayaw dumalo nung kanilang ipinatawag, pwede nilang ipasumpina muna hanggang sa ipapa-aresto. Maaari din ba nilang gawin ito dito sa impeachment hearing na ito nila dyan sa komite? Actually, medyo delikado kung gagawin nila kasi doon sa rules nila on impeachment na ipinasa during the 19th Congress, walang contempt powers yung Committee on Justice dito sa pagdidinig. Meron silang contempt powers doon sa mga inquiries in aid of legislation. So, walang rule na ganon at kailangan nilang i-interpret yung sarili nilang rules in such a way para magkaroon sila ng ganong klaseng power. In which case, dahil vague siya, madadala sila sa hukuman para i-clarify yan, para ma-establish nila yan
with any certainty. Yung mag-i-interpret ng saligang batas or yung kanilang rules ay ang Korte Suprema. So, medyo delikado yung kanilang ginagawa if they find the respondent in contempt. Opo, may isang interview rin no sa ibang himpilan dito kay Congressman Luistro. Di ko lang alam kung napanood niyo po kung saan natanong siya sa posibleng senaryo. Halimbawa, yung pagpapasumpina po no doon sa spokesperson ng legal team or defense team ng pangalawang pangulo si Attorney Poe. At halimbawa kung tatanungin siya tapos igigiit ng halimbawa lang to igigiit daw ng abogado na hindi siya sasagot kasi maaring gamitin ito doon sa trial na sa Senado at kung hindi siya sasagot kung meron bang contempt no hindi direktang sinabi kumbaga parang isa-cite daw ng sabi ni Congresswoman Luistro, isa-cite daw ng abogado kung bakit hindi niya sasagutin. Isa-cite niya kung ano yung grounds ng kanyang nagiging paliwanag at magdedepende daw sa mga miyembro daw ng komite. So hindi niya direktang sinabi na meron or wala. Nagdedepende pa rin ito. Itong ganitong klase po ng rules parang hindi po malinaw, attorney. Well, ganito. Si Attorney Poe summon bilang witness. Ang proceeding dati sa Committee on Good Governance kung saan itanong siya bilang undersecretary sa DepEd at spokesperson ni VP yung kanyang partisipasyon doon sa disbursement o paggastos ng confidential funds. So, meron na nilang transcript. Hindi ko pa rin nakikita kung pwede nilang tanungin. Gayon pa man, o sabihin na natin, clarificatory, iuupo nila si Attorney Poe. Na meron ngayon problema dahil siya nga yung counsel, isa siya dun sa counsels ni VP. So, bilang counsel, pwede niya, hindi pwede siyang tanungin tungkol sa mga usapan nila ni VP o sa any matters na kinocover ng attorney-client privileged communication. So, yun yung complication. Kaya nakikita natin na before that, ayaw nila sana o gusto nilang i-declare na patanggal si Atty. Poe kasama si Atty. Monsayak bilang mga counsels ni VP para hindi nila ma-claim na may attorney-client privilege. But it doesn't matter Kasi kung yung itatanong nila Attorney Poe ay tungkol dun sa mga pangyayari from before kung kailan abogado na siya ni VP at any Yes po, attorney. Nawawala-wala po kayo sa Hello? sa linya. Okay po, go ahead po, attorney. So yun yung yun yung complication doon. Para sa akin, it's completely unnecessary na tawagin pa si Attorney Poe. Talagang masyadong malaki yung tinataya nila doon na it is possible na ma-review sila o madala sila doon sa Korte Suprema because it is too close, masyadong malapit doon sa sa possibility na mag-violate sila ng attorney-client privilege. So, pero sinabi naman ni Attorney Poe, pupunta naman siya. So, ang pwedeng gawin naman ni Attorney Poe is pagka nag-testify siya, kung mayroon tanong tungkol dun sa privilege, pwede niyang i-claim, I'm sorry, I cannot divulge that because it is confidential given that it was under the privileged communication. Kung pag ganon at umayaw yung Kongreso, then the matter will be taken up to a higher court. Wala naman ako nakikitang danger dun sa ganon, except yun nga, ang real danger dito is baka ma-frustrate lang yung mga kongresista. Opo. Isa pa, attorney, ang punto rin ng defense team, doon sa sinasabing mini-trial, yun lang yata yung trial na hindi sila pwede makapag-cross-examine kung merong mga witness sila doon na pagtatanungin, hindi matanong ng depensa. Oo, well, kaya nga. Kasi nga, it amounts to a mini-trial na pagka ganon. So, ito yung complaint ng ng defense. Number one, ang role ng Committee on Justice is not really to examine
pero to simply ask for clarificatory questions. In-examine mo yung witness, you are testing the evidence. When you test the evidence, that's called a trial. Yung pag-issue din ng compulsory summons such as yung subpoena, ito ay role ng isang judge. Na-establish na yan nung panahon ni Chief Justice Corona. Ang nag-issue ng mga subpoena ay yung Senate, hindi yung House. So, in this case, kumbaga, na-violate yung rights ng respondent dito to due process kasi pinapaharap siya sa isang trial na hindi po ng isang body that has no power to so. So, yun. Yung kumbaga, should be applied this. At yung dapat yung reasonable interpretation of the rules is simply mag-examine sila dun sa mga dokumento na hawak nila, and kung hindi nila, if there is a discrepancy, they can ask, pero they cannot test. They cannot ask the respondent to provide evidence, to provide evidence against herself or to be subjected to a testing. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-test yung kanyang testimony, yung kanyang pagsasaksi within the Committee on Justice. So yung mga probing questions nila is better left to the Senate.